Kasi ito, tingnan mo, nagalit si Robin Padilla sa kanya, mga bossing, at sinabi ni Robin Padilla, "Sir, mali po yun. Meron po tayong batas na sinusundan. Kasi sa totoo lang po, sa Mindanao, an eye for an eye. Gusto nga nating matigil yun. Yung pagka pumatay ka, ang batas is pumatay ka rin doon sa kabilang pamilya. Wala nang katapusan yung pagpatay kapag gaganyan. Tapos sasabihin mo na, na para lang yung kapritsyo ng tao ay mabigyan natin ng ng ligaya, baluktutin natin yung batas. Malabo, sir. Una sa lahat, pagka meron kang batas na gustong baguhin, meron kang batas na gustong ayusin, inaamin po yan. Bilang isang senador, trabaho mo yan, tanga. Hindi mo trabaho na baluktutin yung batas. Trabaho mo, kung may mali sa batas, i-amend yung batas. Besides, kaya nga kayo nag-i-investigate ngayon in aid of legislation. Kung may mga legislations na in place at may butas, kailangan yung punan yun. Gagawa kayo ng mga batas. Hindi po yan ina-adjust basta-basta. Diyos ko po, ito ang pinakamalnakakalungkot sa lahat na yung gumagawa ng batas, lumalabag sa batas. Diyos ko po, ito ang kumpletong sagutan nila sa plenaryo. Nice. Maraming salamat po, Ginoong Pangulo at sa ating pinunong mayorya. Ginoong Tagapangulo, mga kasamahan, nais ko lamang pong magpahayag ng saloobin hinggil po sa ilang mga pahayag sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee kaninang umaga. Nalubhang nakakabahala po. Na tila nagpaparating na maari nating isang tabi ang umiiral na batas upang magbigay daan sa ikasisiya ng taong bayan. Bagamat lubos ko pong nauunawaan ang pangingibabaw ng kalooban ng taong bayan, meron po tayong mga demokratikong mekanismo upang isakatuparan ito. Isipin natin ang posibleng maging epekto nito sa ating mga komunidad, lalo na po sa mga lugar na matagal na pong pinagsisikapan itaguyod ang kapayapaan at kaayusan. Halimbawa na lang po sa Mindanao, patuloy po tayo na nagpapaalala sa ating mga kababayan doon na sumunod sa batas, na ang batas ay para sa lahat. Ang batas ay hindi hadlang sa kalayaan. Ito ang saligan ng isang sibilisado at maayos na lipunan. Yon ang magandang sinabi ni Robin. Yung mga batas natin separates us from being civilized and uncivilized. Sino yung uncivilized? Ang uncivilized po, yung halimbawa, yung mga African bushman na they're willing to eat yung mga hindi nila katribo. Let's say for example, nung caveman na lang, halimbawa, kaming pamilyang nakatira dito sa kuweba. Kapag ka hindi nila kakilala yun, hindi nila kapamilya yun, pwede nilang kainin yun. Pag nakita nila, kahit mukhang tao naman, sino ka? Kakainin kita! Ganun yun. Kaya lang, noong medyo nagkaroon na ng sibilisasyon, hindi na nila pwedeng gawin yun. Why? May batas na eh. Pag kinain mo to, itong mamang to, pag kinain mo to, makukulong ka. Bawal yun. Pagpatay na yun. Bawal yun. Pero, yung mga karne, yan, baka, kalabaw, baboy, pwede mong kainin yan. Hindi yan kasalanan. Di ba nagsiset kayo ng boundaries, mga batas, ganyan. Pero hindi mo pwedeng pag may nakita kang baboy, kakainin mo na lang agad. Tatanungin mo muna sino may-ari niyan. Kung wala may-ari niyan, nandoon yan sa wala siyang pagkakakilanlan, walang tatak, ibig sabihin pwede mo kainin yan. Pero pag kinain mo yung may tatak na baboy sa kapitbahay mo yun, na kasalanan yun, makukulong ka. Diba? Ayun yung ng batas, yun nga yung tawag dito, ang use ng batas para gawing kang sibilisado. Tatanga-tanga tong si Tulfo na to. Palibasa, ganyan sila sa Rapi Tulfo in action.
Ganyan sila eh, na putang ina kahit may batas naman in place, tawag sila ng tawag. Pumunta ka dito, mag-usap, ba't kita kakausapin? Kung may reklamo ka sa akin, magsampa ka ng demanda. Ganun lang yun eh. Di ba ganyan sila? Oh, Kapitan, ako si Rapi Tulfo. Kapitan, anong sinasabi nito? Kawatan ka, Kapitan. Ano mo naging kawatan? Anong naging may kasalanan ako? Korte ka ba? Meron kasing sariling korte itong mga Tulfo na to, nasanay sila na ganyan eh. Unan. Ito ang nagbibigay sa atin ng proteksyon, nagtatakda ng ating mga karapatan, at ang nagpapanatili ng kapayapaan. Bilang mga mambabatas, tayo po ang dapat na unang tagapagtanggol ng batas, hindi ang unang lilihis. Hindi din natin dapat ipagsapalaran ang tiwala ng mamamayan sa ating mga institusyon at makibahagi sa pagpapalabo sa hangganan na tama at maling gawi sa tuwing may matinding suliranin na sumusubok sa ating diwa bilang isang nasyon. Kaya buong puso po akong nakikiusap, nananawagan sa mga opisyal ng pamahalaan at sa mga kasama po sa kapulungang ito. Hindi po pare-pareho ang sitwasyon natin. Hindi po pareho ang Luzon, sa Visayas, sa Mindanao. Meron po mga katulad natin na umiikot sa mga liblib na lugar at nagpapakilala po ng batas na dapat sundin. Napakalulungkot po kung ganito ang ating pagbibitaw ng mga salita na we can bend the law. Ipakita po natin na ang kalooban ng taong bayan ay maaaring maisakatuparan ng alinsunod sa balangkas na makaturo. Yan ang problema kapag hindi abogado. Pagka payaso, inilagay mo sa Senado, payaso rin yung mga gagawing batas ng tukmol na yan. Tungang pag-iiral ng batas. Yun lamang po. Maraming salamat po. Yan, sasagot na yung payaso. Thank you, Senator Padilla. Senator Erwin Tulfo is recognized. Mr. President, the distinguished colleagues, just want to make a point of manifestation. I was the one who said this morning that sometimes we have to bend law. May mga abogado ba dyan sa Senado na pwedeng i-oppose sa kanya at ipaintindi sa kanya ng mas maigi? There's no such thing as sometimes you have to bend the law. No, sir. You have to amend the law. If the law is flawed, you amend it. That's your job as a senator. Do not bend it. Hindi ba? Hindi pa pwede yun. Hindi yan parang hindi yan parang hindi yan parang pantalon na kung mahaba sa'yo, puputulan mo. Hindi yan parang parang kanin na pag sinubo mo mainit, iluluwa mo. Hindi yun ganun, sir. Nilagay po yun dyan para sundin, hindi para baluktutin. O, pag sinabing, bawal tumawid dito. O, ano sasabihin mo? Pwede. Pwedeng tumawid dyan. Depende sa sitwasyon. Ano yung mga sitwasyon na yun? O, di ba may batas pa rin? Ano yung mga sitwasyon na yun? So may batas ka pa rin na sinusunod. Hindi pwedeng mag-iimbento ka ng batas. Kasi yun yung sinasabi ni Marcoleta na, sir, bilang isang Department of Justice, secretary, wala kang kapangyarihan para baguhin yung batas. Kami lang ang dapat nagbabago ng batas. Biglang sumagot yung tangang senador. Wait lang. Senador ako, di ba? Ako na nagsasabi. Pwede yun. Pwedeng baguhin yun. Tragis yan. Sabi ko nga, pag yung dalawang tanga nagsama, ang kalalabasan yan, tanga pa rin. Dalawang tanga yan eh. Kaya nga napakaswerte natin nanalo si Marcoleta kasi libreng na to libreng edukasyon na to para sa mga tatanga-tangan senador para matuto sa batas. We don't have to. We don't have to. Yun naman pala Sometimes we have to bend the law. We don't have to, ha?
You have to bend the law but you don't have to. Ano ba talaga? Tangina kasi pa English ka pa eh. The point is, there's a Latin word that says, Naglatin pa. Vox Populi, Vox Dei. The voice of the people is the voice of God. Gago. Ginagamit lang yan sa eleksyon. Tanga ka talaga. Sa eleksyon lang ginagamit yan na kung sino ang binoto ng tao. Yun din ang gusto talagang mangyari ng Panginoon. Sa eleksyon, hindi sa batas. Ang inang buhay ito, oh. Hayop talaga. Yung ano na yan, pang-eleksyon yan, sir. The voice of the people is the voice of God. Ang ina, wala ba kasing abogadong tumayo na, Erwin Tulfo, tumigil ka na, putang ina ka, wala kang alam. Tangina nyo magkakapatid kayo, puro kayo katapangan, wala kayong utak. The voice of the people is the voice of God. Now let me ask Namay pa yung Diyos. Demonyo po siya. you, Mr. President, is our law higher than the voice of God? Yes. Is our law higher than the voice of the people? Oo. No one is above the law. Yun ang sabi ng yun ang sinabi din ng lolo ko yun eh. So hindi na pwede yun. No one is above the law, it depends. Ganun na dapat. Pinanindigan niya talaga yung kabobohan niya. No? Paano magiging senador tong pukin ng inan to? Paano maggagawa ng batas tong hinayupak na to kung ganitong kukotin nito? Tangina, kaya nagagalit si Libayan sa inyong mga magkakapatid kayong mga gunggong kayo eh. Pwera lang si Ben ha, mabait yun si Ben Tulfo, mas matino pa yun kaysa sa 3 Tulfo na yan. Putangin, talagang 3 lang yung itlog na bugok talaga eh. Oo, hindi pwede maging 4, 3 lang. Mr. President, the law is supposed to protect the people. Exactly. The law should protect the people. What we are asking, Mr. President, is the return of the value of good faith. Ha? Return of the value of good faith. Utangin na sinulat para sa sekretary mong tanga rin yan. Okay nang ina, hindi niya maintindihan talaga eh, no? Akala niya kasi na kapag pumasok ang mga diskaya sa witness protection program, hindi na mababalik yung mga ninakaw nila. Mali yun eh. Wala nga silang parliamentary immunity. Wala sila nun. Kayo lang ang meron. Lahat ng mga pwedeng ikaso sa kanila, ikakaso pa rin sa kanila. So kung mapapatunayan, at inaamin naman nila dyan na nagnakaw sila eh. Kung mapapatunayan na nagnakaw sila, ikukulong sila. At the same time, may kapangyarihan tayong i-freeze at i-sequester yung kanilang ari-arian. Depende na yan sa ebidensya na meron kayo. Korte ang magsasabi of if i-freeze yung assets, tapos i-sequester yung mga assets niyan. It's the court ang magdi-decide niyan. So, hindi sila libre doon. So, yung pagpasok nila sa witness protection program ng mga diskaya, gusto nila na maging safe sila kasi ilalabas nila lahat ng mga kasabwat nila. Bakit pinipigilan nyo? Tangina niyan. I understand, Mr. President, what the gentleman from Pampanga this morning was saying, that it is not a requisite to return the money na kinuha po ng mga Naiintindihan mo pala eh. Kung naiintindihan mo, bakit mo binabali? kontraktor, ng mga kumita po sa flood control project, Mr. President. Tama po yun, hindi po. At meron pong prosesong sinusunod tayo na kailangan sundin. Pag gumulong na yung batas, hayaan ng korte ang magsabi. Oh, yun naman pala eh. Ganun talaga, sir. Ganun talaga. So kung halimbawa ako, parang sinasabi mo, papasok ako sa isang witness protection program, tas hihingan ako ng
bayad ng DOJ, magbabayad ako? Wala nakalagay dun, walang entrance fee. Ang pagpasok sa witness protection program, you just have to promise that you will say the truth and nothing but the truth. So help you God. Yun lang ang kailangan dun eh. Nakalagay naman yun. Hindi naman daw sinabi na witness protection program. O sige, sa isang kondisyon. Ano yun? Magsasabi ka ng totoo? Opo. Magbayad ka muna. Anak ng putya. Ano yan? Entrance sa concert? Kaya mo muna magbayad bago ka makanood ng concert? Putya yan, oh. Mr. President, tens of thousands of people went out last Sunday. Narinig ko po, hindi ko po alam kung yung makasama natin narinig. Narinig ko po yung sigaw ng taong bayan. Ibalik ang pera namin. Malinaw po. And I was asked by a reporter, So, yun na yun. Yung ibalik yung pera, okay na yun. Ang dami din ng mga Pilipino na nagsasabi, bring PRRD home. Kaya nyo bang pauwiin? O di ba hindi? Hindi, kasi may batas tayo eh. Sabi sa batas, makakauwi lang siya kapag not guilty na siya. Tangina ka, di ba? Sinasabi ko sa iyo, tatanga-tanga ka eh. So ngayon, paramihan na ng fans ngayon, ganun na yon. Paramihan na ngayon ng taga-sigaw para yung pinakamalakas ng sigaw, siya yung mangingibabaw. So para na nga tayong Wild Wild West. Naku sino yung pinakaasintado, yun yung mabubuhay. O, di ba? Ang dami. Ilan yung lumabas nung birthday ni Pangulong Duterte? Ang dami. Luzon, Visayas, Mindanao. Lahat sila sinasabi, bring him home. O, anong ginawa mo? Anong gagawin mo? O, di ba? Ang daming nagsasabing tao na kidnapping yan. O, tangina niyan. Bobo kasi ito eh. Sinasabi ko sa inyo eh, puros bugok na itlog ang kinakain nyo eh. by an interview, your comment, I said the message is loud and clear, Mr. President. Ayusin natin sa gobyerno ang ating mga trabaho. Iwasan pong mahulog sa korupsyon. The people are demanding that these people, contractors, DPWH officials, including politicians who made wealth, kumita po sa flood control, na kung maaari isoli nila ang kanilang ninakaw sa bayan. And I think that is the right thing to do. Ang problema kasi, Mr. President, kung susundin natin ang batas, alam naman po natin. Yun, isa pang mabigat to. Ang problema kung susundin natin ang batas. Putang ina niyan. So, kailangan talaga ilabagin natin yung batas. Kailangan talaga wag natin sundin yung batas. Putang ina niyan, nagkaroon pa tayo ng batas. Bigyan nyo ng tag-iisang baril yung mga Pilipino, tapos putang ina niyan, walang batas. Para bigyan nyo ng parehas na patas na yung mga nagrarally nung linggo, bigyan nyo ng tag-iisang Armalite yung putang ina nyo. Tingnan ko kung hindi na ngamatay yung mga pulis nyo. Di ba? Hindi pa pwedeng sasabihin natin na kung susundin natin ang batas. Puta, kailangan natin sundin yun. Batas nga yun, puta, kaya ka nga mambabatas, anak ng tinapay talaga. Oh. Ang pagdinig sa ating bayan ay buwan at taon ang inaabot. Ang pagsunod sa batas, sabi nga nila, ang batas, no matter how cruel, that is the law and it should be followed. Sir, ina naman. Saan ka ba bumili ng utak? Utang ng utak yata ng manok yung binili mo eh. Kapag dating po sa dulo, wala na pong makuha ang gobyerno sa mga taong ito. Gago, dapat hindi kayo magnanakaw. Ganun lang kasimple yun eh. Dapat hindi kayo magnanakaw. Ganun lang kasimple yun, sir. Meron nga kayong kaso ng pagnanakaw yung pamilya nyo sa PTV4.
Nung panahon ni Duterte, walang hiya kayo. Kala nyo kalinis-linis nyo? My only point, Mr. President, is the people were asking, the people are demanding. Isole yung pera na ninakaw sa kanila. Meron po tayong batas. True enough, Mr. President, I don't disagree. There is a process. May proseso, tama din po. Paano naman po yung sigaw ng taong bayan? How can we pacify the clamor, the anger? Kago, how can you pacify? Tangina, pag-resign ninyo si Marcos. Yun ang sinisigaw ng tao eh. BBM resign. O, di ba? O, kita mo. Madami din ng sumisigaw na mga Pilipino na Sara impeach Sara. So anong gusto nyong gawin? I-impeach nyo si Sara dahil sinisigaw lang ng tao, impeach Sara? Di ba dapat hahanapan nyo ng dahilan o ng ebidensya para ma-impeach si Sara? Di ba? Yun yung batas. O so dahil maraming pinklawan nagsasabi impeach Sara, i-impeach na natin si Sara agad-agad. Wala, hindi ka ano rito, sir. Sabi ko sa'yo, kung ako kaharap mo dyan, putangin na. Talaga mapapahamak ka eh. Of the population, Mr. President. I have no answer. My only answer, Mr. President, is isoli po ninyo. Oh, your only answer is to bend the law. To bend the law, do not follow the law. At isoli yung pera, no, sir? Ang inyong ninakaw. No ifs and buts. Ang sinasabi lang po ng DOJ, kakausapin po nila ang mga taong ito kung pwede. Hindi, anong kakausapin kung pwede? Gonggong. Tangina, gawa ka ng istorya. Sabi nga ni SOJ, requirement 'yon. Magsoli muna sila. Hindi niya kinakausap kung pwede. Yun to si Tulfo, napakasinungaling mo. Wala sinabi si Remulla na pwede ba isoli nyo muna? Walang ganun. Nire-require niya sila na isoli bago sila makapasok sa Witness Protection Program. Tayo na sinungaling ka, Tulfo. Chargis ka. Sinungaling ka na nga sa pagka-Pilipino mo. Nagsinungaling ka na nga sa Amerika eh. Na ikaw si Eric Sylvester eh. Hanggang dito ba naman nagsisinungaling ka pa din? Isoli. Wala naman pong sinabi ang DOJ. Ito ang batas, bawal pong, kailangan ninyong isoli yan. The DOJ, the Secretary himself said, they will ask. Tsaka yun, nakasulat, bugso. Putang inan yan, sinulat pa. But they will not force them. Depende, mas mabuti raw kung kusang loob nilang isurrender yung pera, Mr. President. Hindi nga ganun ang usapan. Ito naman si Tulfo. Ang sinabi ni Remulla, i-deny ko yan. Magsoli muna sila ng mga ninakaw nila. Which is, wala nga sa batas yun, sabi ni Marcoleta. That comes after nung pagtanggap natin sa kanila. Saka tayo ngayon magde-demand sa kanila. Tatanggapin muna natin sila. Ang ina niyan, gagawa kayo ng Whistleblowers Act tapos may kondisyon. Hayop talaga naman, no. Wala naman pong nagbabawal sa batas na magbalik ng ninakaw. There's no such thing. And alam ko pong meron tayong process, we have procedures. But my only point is, Mr. President, whether I'm right or wrong, I stand to the wishes of the public, So wala siyang pake kung mali siya o tama. of the Filipino people, ibalik ang perang ninakaw sa kanila. Period, Mr. President. Thank you, Mr. President. Thank you, Senator Erwin Tulfo. Senator Padilla is recognized. Opo. Ginoong Pangulo, napakaganda po ng mga punto na binitawan ng ating hinahangaan na si Senator Erwin Tulfo. Ngunit, alam niyo po, meron pong historical injustice na nangyari sa mga Bangsamoro. Kung ang usapin po natin ay sisingilin natin ang ilang bayan sa mga utang nito sa Bangsamoro at hindi natin padadaanin sa batas, para saan po yung Barm Law? Mapupunta na lang po kami sa gulo
Mapupunta na lang po ito sa Tama. Ito kasi ang pinupunto dito ni Robin, na if you do that, sa batas na ito, it should apply to all. The same logic should apply to all. Hindi pwedeng selective ka, Erwin Tulfo, na ito lang batas na to. Hindi pwede yan, Robin. Ito lang batas na to pinag-uusapan natin. Tanga. Pag may binali kang isang batas, dapat lahat pwede na natin baliin. That's the whole point of this. Okay nang ina mo, bobo ka talaga. Inutil ka eh. So ang sinasabi dito ni Robin, so if you can bend the rule dito, then I think we should also bend the rule dito. Nai-gets ninyo? Yun ang di magets ni, ni Erwin Tulfo. paniningil na hindi. Kailangan magbayad. Kailangan ngayon na. Kailangan po dumaan tayo sa proseso. Ang atin pong saligang batas ay malinaw na nagsasabi na may due process. Kung argumento po natin, makikinig tayo sa sinasabing ngayon na. Teka muna po. Marami pong maliligaw. Katulad po ng mga kasama nating artista, halimbawa, sinasabi nila, kung ganyan, wag na tayo magbayad ng tax. Paano pong gagawin natin? Papayagan po ba natin na mga artista ngayon wag na magbayad ng tax dahil yun ang boses nila? Yun ang voice of God? Yun ang voice of the people? Ang gusto ng mga tao, lahat ng tao ngayon ayaw na magbayad ng tax. Dahil sa nangyayaring ito. Ang gusto ko lamang pong linawin, Ginoong Pangulo, tama po, naniniwala po ako na ang tao'y galit na. Dapat lang po silang magalit. Marami nang talagang ghost project. Ang dami na pong nangyayaring ito. Pero sana po, intindihin po natin din yung mga kababayan natin sa malalayong lugar na humahanap ng hustisya. Madami pong mga kababayan natin, katulad ng mga katutubo, na humihingi din po ng hustisya yan. Pero dinadaan po natin sa batas ang pagnanakaw sa kanilang mga lupain. Ang pagnanakaw sa mga mineral resources nila. Pero lagi natin sinasabi, may batas tayong dapat sundin. Paano kung isang araw gusto din nilang ng anarchy? Gusto din nilang magkagulo? Gusto din nilang lumusob sa Malacanang, pumunta ng Mindiola? Yun po yung mga bagay po na dapat po natin ding isipin. Tama, atinan mo Sabi ni Claire Castro, tsaka ni Bongbong, okay lang na mag-rally kayo. Okay lang na mag-rally kayo kasi kailangan nyong magpahayag ng mga saloobin nyo. Pero hindi kayo pwedeng lumabag sa batas. Kapag labag na sa batas yung ginagawa nyo, ikukulong kayo. Tama? Pero ang dami nila. Ang dami nilang naninira, ang dami nilang nambabato. So, voice of the people is voice of God. So, kung ginagawa ng mga tao yun nambabato sila nung linggo, ang dami nung nambabato na yun, so ibig sabihin gusto ng Diyos na mambato sila, ganon? Ay, nako. Kaya nga sabi ko nga maling-mali talaga dito si Erwin Tulfo. Ako po'y hindi kontra kahit kanino dito. Ako po'y number 1 supporter. Diba? Oh. Ng lahat nandito. Pero pagdating po sa usapin, na tayo'y magkakaroon na naman ng pag-aaklas. 20 taon na po ako sa Mindanao. Alam po yan ng kapatid ko na si Senator Mig Subiri na umiikot dyan sa mga liblib na lugar para kumbinsin ng mga taong sumunod tayo sa batas. Yun lamang po, mga senador tayo. Gumagawa tayo ng batas. Ang batas kailangan sundin natin tayo mismo. O, diba? Tapos ang sagot dito ni Erich, siya daw taga Mindanao pa. Ano naman, ito Muslim. Tsaka siya, umiikot talaga siya. At nananawagan siya ng kapayapaan. Kung ikaw, Erwin Tulfo, ikot ka sa Mindanao, mananawagan ka ng kapayapaan, katoliko ka, tanga ka, pakikinggan ka nila. Gago. Namiloso po pa yan. Dito sa na to. Pero klaro yung sinasabi ni Robin Padilla dito. Na hindi ka pwedeng mamili, Erwin Tulfo, hindi ka Diyos,
na pwede kang mamili ng batas na gusto mong baluktutin. Kailangan, pag nagbaluktot ka rito, lahat na yan pwede nang baluktutin. Ganun yun. So ito yung sinasabi ni Robin Padilla nga dito na kung alimbawa yung mga taga Mindanao, gusto nila, kasi matatapang yung mga taga Mindanao eh. Gusto nila pagpapatayin yung mga politiko, papayag ba tayo? Hindi. Bakit? Labag yun sa batas eh. Kung yung bang mga, katulad yun, si Vice Ganda, di ba sabi niya, bitayin. Nung sinabi niyang bitayin, ganunan yung mga tao, di ba? Oh. Tapos nagalit ang simbahan. Sabi ng simbahan, ay, ano yan? Labag yan sa batas ng Panginoon. Oh, tapos syempre, pag sinabing bitayin, ay bago natin bitayin, ay hindi pwede sa Pilipinas yung bitayin. Vice Ganda. Kasi wala naman tayong bitay dito. Wala sa batas yan. Di ba? Putangin na ka Erwin Tulfo, bogok ka kasi. Ewan ko sa inyo kung anong vitamins yung magkakapatid nung bata kayo. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at